Hello, hello mga sangkay! Andito na naman ang sangkay niyong maingay. Another day, another someday! Maaga nga kaming nagising at tinuna ko ng paliguan itong isang chikiting. Kagigising lang ng ate. At eto, ni-review ko na muna. Dahil today nga is number and alphabet assessment nila. Pinapa-spelling ko nga dito yung mga letters ng mga numbers. Nang matapos na nga hanggang number 10, eto nga at pinaliguan ko na siya. Meron na nga lang kami dito, 30 minutes. Kaya naman dali-dali ko na siyang sinutan ng uniform at sapatos. Abay, malilit na naman kami kahit alas 9 ang pasok niya. Babagal kumilos. At dito talaga sa buhok niya. Kaya kami nalilate. Ang hirap nga isuklay na ito pag hindi brush yung gamit. Para nga wala nang reklamo ang pilisa. Terintas na nga lang yung ginawa ko sa buhok. Kaya pala pinaliguan ng maaga ang chikiting dahil sasama namin siya sa paghatid ko kay Pilisa. Pupunta nga muna ako sa bahay ng aking pinsan at manghihiram ng payo. Habang ang Pilisa ay nag-aantay sa gate namin. Siya na rin nagsabi na hindi na nga siya sasama sa amin. Nung nakabalik na nga kami ay nagtawag na rin siya ng tricycle. Abay, kung dati dalawa lang kami sa tricycle ni Pilisa, ngayon 3 na kami. At eto na nga, nakarating na rin kami sa school niya. Pagkapasok niya sa room ay hinag niya siya ng kaibigan niya. Pagkatid nga namin, eto naman at babalik na kami ng bahay ng bunso ko. Pordalakad na nga ang magnanay dahil nga sa maaga pa ito. At pagkalipas nga ng 2 oras, bumalik na nga kami ng bunso ko para sunduin ang ate namin. Nakakatuwa lang dahil nga may kasama na ako sa pagsundo sa ate. Dumaan nga muna kami sa tindahan at bumili ng yelo at tang. Grabe talaga ang init kahit alas 11 pa lang. Kaya pagdating ng bahay, dali-dali ko nang binaba itong chikiting at ang bibong Pilisa, eto. Padalaro na nga yung kamera ko. Habang nagtitimpla nga ako, may isang batang nag-iiyak sa kwarto. Kinuha nga ng ate at kinarga. At eto, silang dalawa nang nanonood sa pagtimpla ko. Mag-juice nga muna tayo para maiba. Buti na lang talaga at pinabili ako ng 3 pesos na yelo. Pag nga sa soft drinks ang binili ko, si Pilisa lang makakaubos ng 1 litro. At dahil gusto niya nga yung orange, pinili niya talaga yung orange juice. Isang pitchil, ubos ang Pilisa ko. Ganun siya katakaw sa mga inumin. At buti na lang, swak sa panlasa ng Pilisa. Sa sobrang init, masarap talagang uminom sa mga inumin na ganito. Kurda iwas na rin sa UTI. Ang panghina kasi ng ihi niya. Ano kunik? Pagkahapon nga, nag-request ang Pilisa na gumawa raw ako ng pancake. Kaya dali-dali na nga ako naghalo at nilagyan ko nga ito ng food color. Dati nga, ginawan ko siya ng pancake na kulay pink. Ngayon naman, ay ginawan ko siya ng kulay violet. Same lang naman yung lasa. Kulay lang ang nag-iba. Yung lasa na katulad sa summer na hinahanap-hanap namin talaga. Alam nyo ba mga sangkay, nung bata pa ako, inabutan ko nga yung tig-piso at tig-2 na hotcake. Ngayon kasi tig-5, tig-10 na ang tinda nila. Kung dati mga mura, kaso mahirap naman kumita ng pera. Ngayon nga madali nga kumita ng pera. Kaso mahal naman ang mga bilihan. Ha? Piso? Tsaka 2 piso? Naabutan ko yun? Hala, ang tanda ko na pala. Tuwang-tuwa nga ako dito dahil perfect ang gawa. Masarap talagang i-partner ang hotcake sa kape. Makakatipid na nga ako sa merienda ni Pilisa. Mama, sa susunod, gusto ko pink, blue, yellow, blue, At yellow. pagkagabi nga, nagluto nga lang ng itlog. At nagisa na nga rin ako ng corned beef. Ito na nga yung ulam namin sa hapunan. Maaga na nga ako nagluto. Para mamaya, pag dinanong ako ng Pilisa na, Ma, anong ulam? may ihahain na nga ako. O diba, for the nanay ang At habang nga kami kumakain dito, may batang nakatingin. Bawal ka pa kumain. Sain lang. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye.